Breaking news, mainit ito. Opisyal ng Chinese Navy at China Coast Guard nagsisisihan na kung bakit humihina ang kanilang puwersa sa Pilipinas. Ang buong detalye sa balitang yan tutukan. At China, abistado ng Pilipinas, kumpanyang Chino may kinalaman pala sa pangsasabotahe sa power outage sa NAIA. Ang buong detalye sa balitang yan abangan. Yan ang mga nagbabagang balitang hatid ko para sa inyong ngayong araw. Kaya kung handa ka na kaibigan na ba'y humanap na ng pwesto at makinig ng mabuti upang walang mamiss na impormasyon. Nagsisisihan na ngayon ang mga opisyal ng Chinese Navy at China Coast Guard. Pinagtatalunan ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy ang mahinang hukbo sa West Philippine Sea. Ang Chinese Navy at China Coast Guard ay nasa estado ngayon ng kaguluhan. Nagsisisihan na ngayon ang mga opisyal ng dalawang organisasyon sa kanilang mga aksyon sa West Philippine Sea kung saan inaakusahan nila ang panggigipit at pananakot sa mga mangingisda at Coast Guard vessel ng Pilipinas. Inamin ng China Coast Guard sa Navy nito na nahihirapan silang hawakan ang mga isla at teritoryo ng Pilipinas na kanilang binabantayan. Sinabi ng China Coast Guard na ito ay nahihigitan at nalalagpasan ng mga puwersa ng Pilipinas at hindi ito nakakatanggap ng suportang kailangan mula sa Chinese Navy. Sinisisi naman ng People's Liberation Army Navy ang China Coast Guard kung bakit humihina ang attachment nito sa Pilipinas at hindi makapagsimula ang mabilis na pagpapalawak. Sinabi ng Navy na ang China Coast Guard ay ginagawa itong mahina at walang kakayahan at tinatakot nito ang mga potensyal na kaalyado sa rehiyon. Ang dalawang koorganisasyon ay nakikibahagi ngayon sa isang mapait na pagtatalo na sinisisi ang isa't isa sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Ang pagtatalo ay tanda ng lumalagong kahinaan ng militar ng China. At ito ay isang paalala na ang China ay hindi na tulad ng dati na isang hindi mapipigilang puwersa. Ang China Coast Guard ay hindi na ngayon alam ang gagawin. Inatasan ng China Coast Guard sa pagpapatrolya sa karagatan ng West Philippine Sea, ngunit hindi ito umabot sa kanyang gawain. Ang Coast Guard ay isang relatibong bagong organisasyon at hindi ito nasangkapan upang harapin ang mga hamon ng pagpapatakbo sa isang pinagtatalunang kapaligiran maritime. Ang mga sasakyang pandagat ng China Coast Guard ay mas maliliit at hindi gaanong armado kaysa sa mga sasakyang pandagat ng Philippine Navy at ang mga tripulante nito ay hindi gaanong sanay. Dahil dito paulit-ulit na hinaharas at tinatakot lang ng Philippine Navy ang China Coast Guard. Sa isang kamakailang insidente, muntik ng banggain ng China Coast Guard ang isang barko ng Philippine Coast Guard. Tumanggi ang Chinese vessel na umalis sa lugar kahit na inuutusan ito ng Philippine Navy. Ang mga aksyon ng China Coast Guard ay nagsisibi lamang upang lalo pang magalit ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay nagsampa ng formal na reklamo sa United Nations at ito ay nangakong gagawa ng karagdagang aksyon kung ang Chinese Coast Guard ay hindi titigil sa panggigipit nito. Hindi na nakukuha ng People's Liberation Army Navy ang suportang kailangan nito. Nakikibaka rin ang People's Liberation Army Navy sa West Philippine Sea. Ang Navy ay naharap sa isang bilang ng mga hamon kabilang ang isang kakulangan ng mga mapagkukunan, kakulangan ng mga sinanay na tauhan at isang kakulangan ng pampulitikang suporta. Ang budget ng Navy ay pinutol sa mga nakaraang taon at napilitan itong gawin ang mga hindi napapanahong kagamitan. Nagrereklamo din ang mga tauhan ng Chinese Navy dahil madalas silang sobra sa trabaho at kulang sa sweldo. Ang Chinese Navy ay nahaharap din sa pampulitikang oposisyon. Ang gobyerno ng China ay nag-aatubili na masangkot sa isang salungutan sa Pilipinas at iniutos nito ang Navy na iwasang gumawa ng anumang provocative na aksyon. Bilang resulta ng mga hamong ito, hindi epektibong maipagtanggol ng People's Liberation Army Navy ang interes ng China sa West Philippine Sea. Ang hukbong dagat ay mas marami at nawalan ng mga baril ng mga puwersa ng Pilipinas at hindi ito tumatanggap ng suportang kailangan nito mula sa gobyerno ng China. Ang pagtatalo sa pagitan ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy ay tanda ng lumalagong kahinaan ng militar ng China. Ang pagtatalo sa pagitan ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy ay tanda lang ng lumalalang kahinaan ng militar ng China. Ang militar ng China ay hindi kasing lakas ng dati at hindi ito mabisang ipagtanggol ang interes ng China sa West Philippine Sea. Ang pagtatalo ay isang paalala rin na ang China ay hindi mapipigilang puwersa na tila dati. Ang China ay nahaharap sa maraming hamon parehong panloob at panlabas at hindi malinaw na malalampasan nito ang mga ito.
Ang pagtatalo sa West Philippine Sea ay isa lamang sa mga hamon na kinakaharap ngayon ng China. Ang China ay isang tumataas na kapangyarihan ngunit hindi na sila isang superpower. Nag-aaral pa rin ito kung paano magpatakbo sa mundo at nagkakamali pa rin sila madalas. Ang alitan sa West Philippine Sea ay ang nagpapakita lamang ng kahinaan na dapat samantalahin ng Pilipinas. Ito ay isang paalala ng China ay patuloy pa rin ang pagpapalakas. At para sa kadugtong na balita, China bistado ng Pilipinas, kumpanyang Chino may kinalaman pala sa pangsasabotahe sa power outage sa NAIA. Itinaas ng isang mambabatas ang posibilidad ng pagkakasangkot ng China sa mga isyu sa kuryente na nakaapekto sa Ninoy Aquino International Airport ng 2 beses ngayong taon, na nagsasabing ang mga Chinese na individual ang namamahala sa National Grid Corporation of the Philippines. Sa pagdinig ng House Committee on Transportation on the NAIA fiasco, sinabi ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez na ilang mga opisyal ng NGCP ay mga Chinese national na sinasabing ito ay isang paglabag sa 1987 Constitution. Nakaranas ang NAIA ng 2 malaking hiccup sa mga operasyon nito ngayong 2023. Una, noong January 1, New Year's Day, nang isinara ang buong airspace ng Pilipinas, at noong May 1 nang napilitang ihinto ang operasyon ng NAIA Terminal 3 ng ilang oras. Ang parehong paggagambala ay natuntun sa issue sa electrical current. Binibigyan namin ang NGCP ng kapangyarihan na magtayo, mag-install, magpanatili, magpatakbo, mag-rehabilitate, kasama ang lahat ng pagpapanatili at pagpapatakbo ng aming grid. At sino ang may-ari ng NGCP? 40% ng NGCP ay pagmamayari ng Grid Corporation of China, sabi ni Fernandez sa pinaghalong English at Filipino na mensahe. Ino-audit nila ang ating transmission line. Ino-audit nila ang lahat ng grids sa buong Pilipinas, dagdag niya. Pagkatapos ay iginiit niya na ang mga insidenteng nakakaapekto sa NAIA ay ginawa matapos palakasin ng bansa ugnayan nito sa United States, na binanggit ang pagbisita ni Vice President Kamala Harris sa Pilipinas noong November 2022 para talakayin ang posibleng bagong Enhanced Defense Cooperation Agreement na kalaunan ay inihayag ng Malacanang noong April 2023. Kung ang Chinese corporation na ang boss ay si President Xi Jinping ng China, ay maaari nating hulaan si Mr. Chairman. Kahit papaano kung ano ang mangyayari, noong January 1 bago ang US Vice President na si Kamala Harris ay bumisita sa Pilipinas para sa kadagdagang EDCA sites na itatayo, at nagpunta pa nga sa Palawan, 980 miles away from Taiwan. At after noon, January 1, nangyari ang pagkawala ng kuryente, sabi ni Fernandez. Pagsapit ng March 22, ang pinakamalaking USS Aircraft Naval Fleet ay dumating sa Pilipinas at nakadaong sa Manila Bay. Ito ay March 22, at pagkatapos ng March 22, ano ang sinabi ng pamahalaang Chino? Umaasa kami na ang gobyerno ng Pilipinas at US sa kabila ng inyong relasyon ay hindi makakaapekto sa relasyon ng Pilipinas at China. Tapos May 1, nangyari na ang hindi inaasahan. Ngunit ang mga kapwa mambabatas ni Fernandez ay nagtaas ng mga katanungan tungkol sa claim. Tinanong ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta ang Manila Electric Company o Meralco na nagsusupply ng kuryente sa Metro Manila at mga karatig probinsya kabilang ang NAIA kung posible ang senaryo na binanggit ni Fernandez. Ano ang masasabi mo sa mga balitang ito, kaibigan? Ibigay ang iyong opinyon sa ibaba. Hanggang dito na lang po muna ang mga balitang hatid ko para sa inyo ngayong araw. Palike, kaibigan, kung gustuhan mo ang video na ito.